Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay ang osteoarthritis. Ito ang pinakapangkaraniwang uri ng arthritis o rheuma sa salitang Pilipino. Ang arthritis ay ang pamamaga ng joint o ng kasukasuhan. May iba't ibang uri ng arthritis. Maliban sa osteoarthritis, ay may iba't ibang uri pa na katulad po ng gouty arthritis, infectious or septic arthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, at mga iba pang uri ng arthritis. Ngunit ang atin pong pag-uusapan ay ang pinakapangkaraniwang uri, ang osteoarthritis. Ang pangkaraniwang mga dahilan nito ay ang mga sumusunod. Labis na paggamit ng joint, katandaan, katabaan o obesity o ang mabigat na timbang. Ang lahi. Upang mas maintindihan ito, maiging pag-usapan saglit ang anatomy ng isang joint. Ang mga bahagi ng joint ay ang mga sumusunod. Ang dulo ng dalawang buto kung saan ang mga ito ay nagsasalubong o nagdudugtong. Kaya po joint ang tawag dito. Ang joint space na may likido sa loob, ang tinatawag nating synovial fluid, na siyang nagbibigay ng dulas or lubrication. At doon din po nakapaloob ang sustansyang nagbibigay ng buhay sa mga partes ng joint. Ang cartilage, ito ang parte ng dulo ng buto na madulas at malambot at nagsisilbing takip ng dulo ng buto upang bigyang proteksyon ito at siya na ring tagakuha ng sustansyang nasa synovial fluid. Ang joint capsule, na kung saan ang joint ay nakapaloob at nagbibigay ng proteksyon na rin sa joint. Ito po ang basic na istruktura ng isang joint. May mga pagkakaiba sa iba't ibang uri ng mga joint, ngunit ang ganitong uri ng joint ang pinakapangkaraniwang naaapektuhan ng osteoarthritis. Ang pinakadahilan ng sintomas ng osteoarthritis ay ang pagkasira ng cartilage o nung malambot na parte ng buto sa may dulo nito, kung saan ang nerves o ang mga ugat na nagbibigay ng pakiramdam sa ilalim ng cartilage ay na-expose at bumabangga sa kasalubong nitong buto. Kung kaya't kapag ka naigalaw ito ay masakit. Maliban dito, may pamamaga din dulot ng animoy pagkasugat ng mga partes na ito o ang inflammation, kung kaya't minsan
ay nakikitang namumula at namamaga ang paligid ng joints na ito. Atin namang pag-usapan ang mga kadahilanan ng ganitong sakit. Una ay ang labis na paggamit ng mga joints na ito. Madalas po itong mangyayari sa mga taong atleta o sa mga taong mabibigat ang trabaho, kung saan ang mga joints ay ginagamit ng lubusan. Ang tinatawag po nating wear and tear o ang maagang pagkaluma ng dahil sa labis na paggamit ng mga joints na ito. Kung minsan naman, nangyayari din ito sa mga tuhod ng mga taong madalas tumakbo o madalas mag-jogging ng mga malalayong distansya. Ang susunod na kadahilanan ay ang katandaan o ang pag-edad. Ano nga ba ang masasabing edad upang maituring na matanda? Ito po ay maaring pagtalunan, ngunit sa ganang arthritis ay maaring ito ay nasa edad 50 o 50 pataas. Ito ay nang dahil na din sa tagal ng paggamit ng mga joints na ito, lalo na't kung may kasamang ibang naturang dahilan. Ang susunod ay ang katabaan o ang obesity. Ito ay dahil sa ang pagbubuhat ng weight-bearing joints or ang joints na bumubuhat sa katawan ng tao. Ang mga weight-bearing joints na ito ay ang lower back o ang parte ng likod na nasa bandang baba, ang hip joint o yung joint ng balakang, ang knee or ang tuhod, at ang ankle joints. Ito ay maituturing din na kasama sa labis na paggamit dahil sila ay bumubuhat ng mabigat ng katawan ng isang mabigat na tao. Ang susunod na dahilan ay ang lahi. May mga taong mas maagang dinadatnan ng ganitong sakit nang dahil sa ang mga magulang, kamag-anak, o mga ninuno ay mayroon nito sa maagang edad. Anong mga joint ang mga karaniwang apektado ng osteoarthritis? Ito ay ang mga weight-bearing joints na nabanggit na kanina. Isama na din pati ang mga ibang joints tulad ng shoulder joints sa may balikat, pati na rin sa leeg or yung sa cervical spine, or lumbar spine sa may lower back o mababang bahagi ng likuran. Ito ang tinatawag na spondylosis kapag ang vertebral column o ang spine ang naapektuhan, ang tinatawag na spondylosis sa X-ray of the spine pagka kayo nakakita ng report na ganito pagkatapos ng X-ray. Pati na rin po ang mga joints ng mga daliri at kamay. Sila ang mga nakikita ninyong may mga bukol-bukol sa mga joints sa kamay. Ang tawag po dito ay Heberden's nodes at Bouchard's nodes. Ano nga ba ang mga sintomas at mga komplikasyon ng osteoarthritis? Isa ay masakit ang joint, lalo na kapag ito ay ginagamit o ay ginagalaw. Kung minsan naman, kahit hindi ginagamit, ay masakit din. Lalo na kung ito ay namamagana. Sa bandang tuhod, mas napapansin ang sakit kapag pababa ng hagdan kaysa sa pataas. Kapag ang leeg naman ang apektado, sumasakit kapag lumilingon. Minsan, may kasama pa itong hilo dahil nga ang muscles sa may likod ng leeg ay tumitigas o nagkakaspasm at ang daloy ng dugo pataas sa may likod ng utak ay naiipit. Ang spasm ng muscles
ay nagdadagdag din ng sakit at madalas ito ay umaabot pataas, kung saan may sakit ng ulo na din ang taong apektado nito. Sa lower back naman, madalas sumasakit kapag yumuyuko, lalo na pag may pupulutin o kapag nagbubuhat ng mabigat. Dahil madalas ay may edad na ang mga may ganito, sila po ay madalas na ding mainitin ang ulo at sumusungit kasi nga may masakit na nararamdaman parati. Kaya po't pagpasensyahan po sila at intindihin ang kanilang kalagayan. Ang susunod naman ay ang pamamaga ng joint at ang paligid nito. Kung minsan, ang pamamagang ito ay may kasamang pamumula. Konting pisil ay lalo itong sumasakit. At nagpapadagdag pa ang sakit sa sakit ang spasms o ang paninigas o animoy pamumulikat ng muscles sa paligid nito. Ang paninigas ng mga joints, lalo na sa umaga paggising o kapag matagal na hindi nagagalaw, tulad ng matagal na pag-upo o di paggamit ng mga joints na ito. Ngunit ito po ay unti-unting bumubuti habang naigagalaw. Ang susunod po ay ang limitasyon sa range of motion o kakayahan sa layo ng dating galaw nito. Sa kadahilan ng madalas iniingatan ang paggamit ng mga joints na ito, kung kaya't hindi masyadong nagagamit. Kapag ka po ito ay nangyayari, ay humihina at lumiliit na din ang mga muscles na mga kaakibat ng joints na ito. Dahil sa kakulangan ng paggamit at kakulangan na rin sa ehersisyo, lalo na kung sa may paa ang apektado. Kung kaya't ang mga taong may ganito ay madali na rin po silang nabubuwal at madalas nagbubunga ng bali or fracture sa mga buto. O minsan naman, syempre dahil nahulog nga at tumumba nga o nabuwal nga, sila po minsan ay nagkakaroon ng mga sugat. Kung kaya't minsan ay nangangailangan ng mga suporta tulad ng walker o baston upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Kapag ka ang buto ay hindi na gaanong nagagamit, ito ay rumurupok na rin. Ito po ang tinatawag po nating osteoporosis o di man kaya osteopenia. Kung kaya't madali ding mabali ang mga ito kahit sa kaunting pressure lamang o kaunting buwal, lalo na po sa mga matatanda. Kaya't iba yung pag-iingat ang kinakailangan upang maiwasan ang fracture o bali ng buto. Lalo na sa mga matatanda, ang ganito pong pangyayari ay nagbubunga ng napakaraming komplikasyon at paghihirap. Ano nga ba ang mga dapat gawin at iwasan upang mas matagal bago magkaroon ng osteoarthritis at maiwasan din ang mga komplikasyong nabanggit na? Isa ay ang regular na pag-ehersisyo ng low-impact exercises. Ang ehersisyo ay tumutulong sa pagpapatibay ng buto at ng muscles na nasa paligid nito at katulong nito sa paggalaw. Maaring maglakad-lakad din o gumamit ng stationary bike o di man kaya ay mag-swimming. Iwasan ang jogging dahil sa impact nito sa joints, lalo na po sa tuhod, sa ankle,
at sa hip joints, lalo na kung ang isang tao ay mataba o mabigat ang timbang ng katawan. Ang susunod po ay ang pag-inom ng calcium at vitamin D supplements at gatas na may taglay na calcium. Ngunit mas maigi na ito ay sa gabay ng isang doktor sapagkat may mga kondisyon na ipinagbabawal ang pag-inom ng labis na calcium. Huwag po sanang mahiyang gumamit ng suporta katulad ng isang baston o ng walker. Ang mga ito ay tutulong upang mapadali ang paggalaw, maibsan ang sakit at maiwasan ang pagbuwal. Kung ang isang tao naman ay mataba o mataas ang timbang, may kabigatan, mangyaring magpapayat at abutin ang ideal body weight. Ito po ay akin na pong napag-usapan sa isa kong video. Maaari nyo rin pong panoorin ito. Pagsimula ng iyong gutom, palipasin ang ilang minuto. Humigit kumulang sa 15 to 20. Kapag may masakit, ay maaari namang mag-apply ng hot or cold packs sa joint na apektado o uminom ng paracetamol para dito. Maliban na lang kung may dahilan ang pagbawal ng gamot na ito sa iyo. Kumain ng balanse at uminom ng vitamin supplements, ayon din sa gabay ng isang doktor. Para sa mga gamot na iniinom o inumin para maibsan ang mga sintomas, pinakamaigi pong kumonsulta sa isang doktor upang maibigay ang karampatang gamot na naaayon sa iyong personal na kondisyon at biological profile. Mangyaring iwasan po ang pag-inom ng mga gamot, lalo na ang mga anti-inflammatory na hindi naireseta ng isang doktor. Dahil may mga epekto po itong kung minsan ay nagbibigay panganib sa buhay. Katulad na lamang po ng pagdugo ng tiyan, ang pagkasira ng kidneys, pag-atake ng asthma, at kung minsan allergic reaction. Kung kaya't iwasan ang pagsunod sa payo ng ninuman kahit sa telebisyon o social media, syempre maliban na lamang sa doktor. Pinakaligtas pa rin ang sumunod sa payo ng isang doktor. Ang pinakamahal at pinakaiiwasan nating paraan sa paggamot ng ganitong sakit ay ang operasyon, kung saan madalas ay kailangang palitan ang joint mismo ng isang artificial na joint o di man kaya ang pag-ayos sa mga bahagi ng joint upang maibsan ang mga sintomas na dulot ng isang malubhang osteoarthritis. Kung kaya't iba yung pag-iingat at pag-aalaga ang kinakailangan upang hindi na humantong sa ganito. Hanggang dito na lamang pong muli sa usaping ito, mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tandaan po, daig ng maagap ang maaga. Ito pong muli si Dr. Jonas Sharma sa atin pong muling pagkikita. Maraming salamat po.